Okay. So, nakakatuwa naman na medyo matagal ko nang hindi namin ibibigay itong Christian family. Pero nakakatuwa, brothers and sisters, kasi nakita namin yung nakita ko yung dami ng mga bata ngayon. So nakakatuwa na kasi when I attended the CLP back then in 1998, maliit pa rin yung aming mga anak. So, umattend ako ng CLP, ako lang mag-isa. Hindi ko kasama yung aking wife no first time. Bakit? Dahil during that time, nag-aaway kami. So, hindi maganda yung aming relationship to the point actually na parang maghihiwalay na kami noong time na yun. Pero I'm very grateful sa Couples for Christ kasi dahil sa Couples for Christ, nabuo uli yung aming pagsasamahan. So, ganun brothers and sisters, and eventually, nung nakita ng aking wife, si Grace, yung pagbabago sa akin, sumama na rin siya sa Couples for Christ after mga 6 months na nagkaroon ulit ng Christian Life Program. Alam niyo, brothers and sisters, alam ko na malaking sakripisyo para sa inyo pag-attend dito, instead na nanonood kayo ng Netflix o kaya nagpapahinga, nandito kayo na umaattend. At I'd like to congratulate you dahil naka-top 5 na kayo, 3 talks na lang, mag-graduate na kayo. Palakpakan po naman natin. Natutuwa rin ako, dito yung isa sa mga inaanak namin, si Sarah and si Gio. So, meron na? Wala pa. So, ganun po yung Couples for Christ, yung pagmamahalan, ika nga, ay remember nung nag-attend ako sa Christian Life Program noong 1998, parang mabigat yung aking dibdib dahil yun nga, nag-aaway kami, hindi maganda yung aming relationship. So ngayon, pag-uusapan natin yung Christian family, kasi malapit sa akin to dahil we could have been part of the statistics of broken family. Alam nyo, more than 50% sa US, may separation, kakaroon ng divorce. So buti na lang dito sa atin wala pa, hindi pa na sasabatas yung divorce. Pero alam natin na maraming naghihiwalay, maraming nag-separate sa atin. In my family, yung isang kapatid ko, separated siya, tapos nagkaroon ng another partner. So ganun po yung sitwasyon natin sa mundo ngayon. At alam ko na kayo rin, sa inyong kakilala or immediate family, meron ding ganung sitwasyon. Kaya ang aim natin for this night is, sana makita natin kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin, sa ating marriage. Sana ay matutunan din natin kung paano natin mapapaigting, mapapaganda yung ating pagsasamahan. Amen? Amen. So meron tayong handmaids of the Lord, meron tayong dalawang handmaids of the Lord. So, alam naman natin na pamilya rin, meron tayong mga pamilya. Kung wala man kayong mga anak na meron kayo po ay tinatawag din spiritual mothers. So, spiritual mothers, yung mga inaalagaan nyo po, yung inyong mga pamangkin, yung inyong mga pwede rin mga anak ng mga inyong mga kaibigan. So, ganun po yung yung concept natin as being a mother, being a family. Meron po akong alaga. Merong alaga. Pamangkin po yun, anak ng pamangkin ko. Mag-isa sa akin. Yun. So, yun din po. Babae siya. Napakaganda. At eventually, yung inyong pamangkin na yun, magkakaroon din ng asawa, magkakaroon ng pamilya, kayo rin po ay magkakaapo. Amen? So, amen. So, the family is where we learn life's most crucial lessons. Kasi ang family po is the basic unit of society natin. Ito yung pinakamaliit. Kaya kung itong unit of society natin hindi maganda, kung ang mga anak natin lasinggero, addict yung ating mga anak, ano na lang mangyayari sa ating society? So bagsak din po ang ating society. Alam naman po natin, nangyayari ngayon, yung mga korupsyon, yung mga contractors, mga flood projects, saan po ba nanggagaling yun? Paano ba pinalaki ng kanilang mga magulang yung mga anak nila? So, pag naririnig mo parang karumal-dumal na meron kang 28 luxury cars. Parang,
paano mo gagamitin? Meron kang mga helicopter, meron mga eroplano. Alam mo naman yung perang yun, pinanggalingan pinaghirapan people's money, people's taxes. So, napaka-importante, lalo na ngayon na makita natin yung mga korupsyon. Nakakalungkot, mga graduate ng universidad, mga UST, mga Ateneo. So, Catholic schools na pinanggalingan nila, pero hindi tumama nga sa kanilang puso yung pagiging Katoliko, pagiging mabuting tao. Okay? So, we have to have love, faith, respect, discipline, and proper manners. Ito po yung tinuturo natin dapat sa ating mga pamilya. Sabi rito ni Pope Francis, the family is imperfect, yet a beautiful gift from God. Pope Francis said in Amoris Laetitia, I thank God that many families which are far from considering themselves perfect live in love, fulfill their calling, and keeping moving forward even if they fall many times along the way. So wala pong perfect dahil tayo bilang tao ay imperfect. So yung mga pamilya rin natin, I guess hindi perfecto nga. Kami for example, aking asawa, matagal na kami sa Couples for Christ, pero ups and downs. Meron kaming may mga dinadakit, merong mga pinag-aawayan, minsan hindi namin nagugustuhan yung mga ginagawa ng aming mga anak. Pero we have to go through yung process na yun. Kailangan natin tunin at kailangan natin gawa ng paraan. Hindi pwedeng once na down tayo, wala na, hindi na tayo aangat, nga. Sinasabi lang natin dito, yung buhay natin hindi patapos. Kahit ano mangyari, kahit gaano ano yung sama yung inyong mga anak, for example, ngayon, magbabago at magbabago. I remember member of our community before, judge siya sa Mandaluyong. So, yung kunikwento niya, sinishare niya, paggabi, hinahanap na niya yung kanyang anak. I think panganay niyang anak na lalaki. Bakit? Dahil palaging lasenggo yung kanyang anak, palaging nakikipag-away. So pag after 12 o'clock na, alam niyo ginagawa niya, pinupunta na niya yung mga police stations. Hinahanap niya kung asan yung kanyang anak. So ganun yung nagiging sitwasyon nung kanyang buhay. So napakalungkot, judge ka tapos yung anak mo ganun. Pero hindi siya tumigil sa pagsasabi or pagtutulong doon sa kanyang anak. Then eventually, alam niyo brothers and sisters, nagbago rin. Kadadasal nila, kalilip up nila sa Panginoon yung sitwasyon ng kanilang anak, pinagbago yung kanyang anak. Ngayon, nasa Canada na, maganda yung pamilya, maganda yung trabaho. Bakit ko kinukwento ito, brothers and sisters? Marami tayong mga pinagdadaanan. Minsan, galit na galit tayo sa ating anak, hindi natin mapatawad. Pero with God's grace, kung iaano natin, idudulog natin sa Panginoon to, ito'y magbabago at magbabago. Amen? Kung hindi man magbago yung inyong anak, kayo ang magbabago. Yung inyong pananaw. Kasi minsan makitid yung ating pananaw. Hindi natin maunawaan. So, maraming sitwasyon, brothers and sisters, lalo na ngayon, maraming mga depressions. And alam nyo, ang tingin ko dati sa depression, parang, ano lang yan, parang katang-iisip lang. Kunyari lang yan, hindi totoo yan. Pero, come to think of it, during those times na after mo COVID, I went through depression. So, parang ayaw kong bumangon, nandun lang ako sa kwarto, ayaw kong makipagkita sa kanino man. So, it is true, brothers and sisters. Maraming nagpapakamatay, maraming nagsusuicide dahil po sa depression. At kaya hindi po dapat natin binabasta-basta. So, minsan pinaparamdam sa atin ng ating Panginoon kung ano yung nararamdaman ng iba. Para tayo maging labing, para maging maunawain sa ating mga anak. So, the family today, tignan natin kung ano nangyayari. It's very basis and stability are under attack from many fronts. Its definition is being challenged.
Ngayon kasi sinasabi, dahil na sa US, sa Europe, isang babae, isang lalaki, isang aso o pusa, family na. So ganun pa, inaano nila. Family na raw yun, hindi kailangan na may anak. So makikita natin ngayon, dati noon sa mall, pag namamasyal ka, natutuwa ako pag may mga carriage, baby carriage na ano. Pero ngayon kung titignan mo, sino nakasakay dun sa carriage nun? Aso. Hindi na bata. Minsan matutuwa ka, uy, kambal, kasi dalawa. Yung pala dalawang aso. So nakakalungkot. Yun yung ano natin. Kasi ang line of thinking ng iba is pahirap ng mga bata. Hindi maganda kumbaga maghihirap ka, mahirap palakihin yung mga bata. Pero yun, brothers and sisters, yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. At mamaya, pag-uusapan natin yun. Okay? So, the family. Ito po yung mga sitwasyon natin sa pamilya. Broken homes, broken families, tapos divorce and legal separation. So, nakwento ko nga na marami na nangyayari dito kahit na hindi pa legal, ginagawa na. At isa pa is yung unwanted babies. So marami unwanted babies na pinapatay sa sinapupunan pa lang. At eto nga, karumal-dumal yung mga pictures na to na nakita ko, ganito pala yung ginagawa pag abortion. Kumbaga sinusungkit yung bata, isa-isang tinatanggal. So, parang kung iisipin mo makatao ba to yung ginagawa na to? Paano ko naiiwan yung isang finger, isang paa ng bata doon sa sinapupunan? At pwede pang ikamatay ng babae. So ganyan po yung nangyayari. Lalo na sa mga kababaihan na walang, kumbaga out of wedlock, out of marriage yung kanyang pagbubuntis. So ganyan po. At makikita rin natin sa mga news, minsan na ano lang, sa supot lang, binabato sa basura o kaya inululubog sa creek. Okay? So, and then yung same-sex marriage. So, maraming lumalakas na yung LGBTQ na grupo. So, ini-espouse nila itong same-sex marriage. Alam niyo, brothers and sisters, alam ko na meron tayong mga kamag-anak o kaya immediate family na merong tendency na same-sex marriage. Hindi natin kinukondem yung tao, ang kinukondem natin is yung action. So mahal natin yung ating, yung anak man natin yan, continuously dapat minamahal natin. At wino-walk through natin para counter niya yung pagkakaroon ng same-sex attraction. I remember yung isang SFC namin na Singles for Christ, ano siya, nung nag-start siya sa Singles for Christ, very active siya sa active sexually with same sex. So, minsan sinasabi niya, pag nagkakaroon siya ng urge, he goes out, past 12 o'clock, naghahanap siya ng magkakaroon ng partner. Yung mga kargador, yung mga natutulog sa ilalim ng truck, nakikipag-ano siya, talik din sa yung mga yun. So hindi niya masuppress yung urge niya. And eventually, nagkaroon siya ng community, yung sa Singles for Christ na. Nagkaroon siya ng pagkakataon para sabihin yung kanyang addiction niya. And eventually, yung kanyang yung household head niya. Ang ginawa nila, tinulungan nila itong tao na to, itong singles na to. At ang naging usapan nila, whenever you have the urge, kahit anong oras, you just text us and we will pray for you. So ganun nangyayari, brothers and sisters. Whenever meron siyang urge, gusto niya lumabas, iti-text lang niya, please pray for me. So, alam niyo, na-recover niya, nagpasan niya yung sitwasyon na yun. At naging guidance counselor sa Don Bosco at ngayon guidance counselor na rin sa Saint. So, brothers and sisters, napakaganda ng pagbayang tayong community,
pag meron nagdadasal para sa atin at gumagabay, ika nga. Okay? So, at dahil dito, alam nyo, palaging nagsasuffer is yung mga bata. So, walang kamuwang-buwang, walang, umaasa lang sa kanilang pamilya, na sana yung kanilang pamilya ay maganda. Ang sinasabi nga hindi natin mapipili kung sino yung ating kamag-anak, kung sino yung ating kapamilya. Pero yung inaano natin, yung spouse natin, sana mapalakas natin ang yung ating pamilya. Okay. So the family today, we need to prevent breaking up of families. Nabanggit ko nga kanina, napaka-importante na buo ang ating pamilya. And we have to make our marriages more resilient. Okay? So, for this, we need to put on God's mind and to follow His plan for the family. Diba, pag bumibili tayo ng appliances, hindi tayo pamilya sa appliances ito, tinitignan natin ano ba yung instruction, paano ba ang gagawin, para saan ba itong equipment na to. At ganoon din yung ating marriage, hindi naman natin ang pag-aaralan to, pero may mga instruction sa atin ng ating Panginoon kung paano to have a good marriage. Okay? So to make our marriage work, it is essential that we fully understand what our marriage is all about. Ano ba yung pinapaano sa atin ng ating Panginoon. And also, we need to know God's purpose in marriage. Bakit nga ba merong marriage? May sanctity of marriage. Okay? So, God's plan for the family. Tignan natin yung plano. God has intended the family for the transmission of life. So, fundamental task of the family is to serve life and to actualize in history the original blessing of the Creator, that is transmitting life. So, pag may pamilya po tayo, ang goal natin is sana magkaroon tayo ng anak. At kumbaga lumawak yung ating pamilya from generation to generation. Sana hindi maputol dun sa inyo. Kasi yung mga iba, like sa yung aking tatlong pamangkin na nasa US, sabi nila hindi kami mag-aanak. So aso na lang yung aming aalagaan. So ano na lang mangyayari sa generation nyo? Mapuputol lang. Next is to serve life, transmitting by procreation the divine image from person to person. So the fundamental task of the family is to serve life. Dapat yun ang inuutos sa atin ng Panginoon, magparami tayo bilang kautusan. And God created man, male and female, with their physiology so formed as to enable man to increase and multiply and fill the earth. So, babae at lalaki po ang ginawa ng ating Panginoon. Si Eva, si Eve, and Adam and Eve, ika nga, ang ginawa ng ating Panginoon at hindi si Adam and Steve. So, lalaki at babae po, alam po natin, physiology, kakaiba. Meron po ang kalalakihan, yung mga sexual organs, magkaiba po. Ito po yung ginagamit para makapag-procreate. And God created man and woman to be one, not independent individuals producing babies, but husbands and wife raising a family. So ngayon po kasi may mga in vitro na. Pwedeng kukuha ng egg from etong isang babae, kukuha ng sperm dito sa lalaki, at iaano sa laboratory. Tapos i-implant sa ibang uterus na ibang babae. So ganun po ang nangyayari. Minsan ginagawa na rin po yun. So hindi po yun yung naayon at hindi po yun inuutos na ating Panginoon. Dapat po yung sarili natin, tayo po na mag-asawa ang nagpuproduce ng babies. So this was meant to be in the beginning. Sabi nga dito sa Genesis chapter 1 verse 27, sabi dito, God created mankind in His image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So napakaliwanag, brothers and sisters, dalawa lang yung kinreate ng ating Panginoon, isang male at isang female. Sana
po yun yung ating makapagparami tayo. We have to multiply. Nakakalungkot nga po sa mga ibang bansa, nag-negative na po yung kanilang population. So, like Japan, for example, mas marami na po yung matatanda kasi yung mga bata. Na-remember before, yung sa China, meron silang one-child policy. Pero after several years, nakita nila yung population nila bumabagsak na. At ano po naging epekto nung yung one-child policy? Yung mga lolo at lola, dahil isa lang yung kanilang apo, nai-spoil. So, alagang-alaga, nai-spoil yung bata. So ngayon sa China, bibigay na sila ng incentive para mas marami yung So tayo po sana yun ang maging line of thinking natin. Huwag nating isipin na ating mga anak ay isang kahirap para sa atin. So kami po, tatlo yung aming anak, pero sabi ko na sana gusto ko 6 yung aming anak. Kasi 6 kami sa pamilya. Napakasaya po ng marami. I remember, hindi naman kami mayaman. So magkakatabi kami, 6, halos sunod-sunod kami. Pag merong umihi dun sa mga magkakapatid, lahat kami basa. So, yung mga ganun na situation. Masaya doon, nakakapaglaro, walang mga problema, napakasimple ng buhay. Samantalang ngayon ay ibang-iba na. Ibang-iba na yung pananaw ng mga mag-asawa. So the family is a place for teaching and training. So since parents have conferred life to their children, they have a most solemn obligation to educate their offspring. Hence, parents must be acknowledged as the first and foremost educators of their children. The role as educators is so decisive and scarcely anything can compensate for their value in it. So, yun po, dapat tayo nagtuturo sa ating mga anak. Hindi po natin pwedeng iasa sa iba yung pagtuturo. Lalo na pagpapakilala natin sa ating anak, sa ating Panginoon. So, alam nyo, kahit na sa mga Catholic schools, minsan, maririnig mo yung mga tinuturo, hindi parang kagaya sa atin ay for example, pwede nang yung nagiging lenient na sila sa LGBTQ. So, napaka-importante po na yung ating lalo na yung ating mga bata, mga anak ng mga bata, natuturuan natin. Kasi yung mga aking nababasa na pinapa-approve sa Senate, kasi po ang Focus for Christ ay active din po sa Dalisay, isang organization na being headed by former Justice Sereno. So, kina-counter nila yung move ng government para yung education, yung mga sexual education sa mga bata na kahit na napakaliliit pa, mga 5 years old, 6 years old, ay tinuturuan na. So, hindi po up sa tingin namin yung ganong sitwasyon. Alam nyo, grand sisters, ngayon kakaiba na kasi meron na tayong AI. May tendency na minsan hindi na tayo. Whereas before, talagang pupunta ka sa nanay mo para magpaturo. Ngayon, yung mga kabataan, AI na lang eh. Hindi na kailangan yung mga magulang eh. So the more na kailangan tayong maalagaan natin ang gusto yung ating mga anak. Maraming mga sitwasyon na nagiging negative yung AI. I remember there was an app before, nauso yun. I think it was Blue Whale, tinatawag. Ang goal ng Blue Whale na yun is bibigyan ka ng task, 10 yung task. At eventually, yung task na yun, kailangan mong gawin, pipicturean mo. And at the end of the task, yung pang 50th, is magpapakamatay ka. Ganun yung goal na yun. I guess meron may mga Pilipino na nasa Middle East na nagkaroon ng ganung situation, namatay yung kanilang. So nakakalungkot, brothers and sisters. Maraming nagdi-dare ng mga kabataan ngayon.
kung ano-ano yung kanilang tinatry, kung ano-ano yung kanilang ginagawa. Kasi malaking impluwensya yung mga TikTok, yung mga Instagram. Pag nakikita ng mga bata, yung mga, nakakaingit naman sila, ang gaganda ng mga damit nila. Nakakaingit naman sila, ang ganda-ganda ng mga kutis nila. So yun yung tinitignan at tinaasam-asam ng ating mga kabataan ngayon. Sana ganyan din ako. So ano yung gagawin nila? So ipupurso nila kumbaga yun ang ginugol nila. Instead na yung maging faithful, maging religious, maging mabait na anak, nagkakaroon pa ng tendency, nawawala sa focus, ika nga. Ngayon, yung isang mga situation din, yung mga nagdiligawan ng mga ating mga teenagers, gumagamit na sila ng app, yung mga app na yun para Tinder na para makahanap ng partner. At ngayon, nakakatakot. So, minsan tinatanong ko yung anak ko, saan mo nakilala yung girlfriend mo? Pa sa Tinder. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. At yung pagtuturo sa ating mga anak, isa nga rin na dapat iwasan natin, masyado tayong forceful, masyado nating pinupukpok yung ating anak. Kailangan natin ng tendencies, kailangan natin pinagdadasal yung ating mga anak, lalo na during their growing years. I remember yung aking second anak, si Paolo. Me as an engineer, gusto ko magaling siya sa math. So palagi kong dinidrill siya, palagi kong gusto ko na mataas palagi yung kanyang math. Yung nagiging situation, at times, dapat lahat ng answers mo tama, mabilis yung pagsagot. So, pag hindi siya dahil mahina sa math, yun, naabot kami minsan ng past 12 o'clock para dun sa drill, kumbaga, para sa pagtuturo sa kanya. Minsan, talagang tutulok-tulok na, pipikit, galit ako ron, tayo ka. So, pinatatayo ko yun, tapos hindi siya uupo hanggat hindi niya nagagawa. Ganun yung kaano ako before Couples for Christ. Kasi ang gusto kong yung mga anak ko dapat maging general manager ka, dapat maging presidente ka. Yung napakalaki ng ambisyon para sa aking anak. Pero alam nyo, eventually, nung naging Couples for Christ kami, naiba yung aking pananaw sa aking mga anak. So yung aking mga anak, gusto ko na yung aking mga anak ay maging pare. So ino-offer ko na sa aking Panginoon, aming mga anak. So yun, naiba yung aking focus. Nakakatuwa naman yung aking si Paolo na yun. Kaya pala mahina sa math. Dahil ang gusto niya is music, arts. So yun ang sitwasyon. So, naging musician siya, graduate siya sa UP, major in piano. So, naiba yung yung buhay niya. At lately, galing sila ng Canada for 3 months. Into singing din siya. Nag-tour sila ng Canada. And next month, mga 2 months. Next month, mga 2 months naman sila sa US. So, iba yung minsan ang gusto natin sa ating anak, hindi na, kumbaga, iba pala yung kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya, napaka-importante po na pinagdadasal natin yung ating mga anak. Kung ano nga ba yung nararapat at kung paano natin sila palalakihin ng maayos. So, parents have first responsibility for the education of their children. They bear witness to this responsibility first by creating a home where tenderness, forgiveness, respect, fidelity, and disinterested service are the rule. So, nasusulat po ito sa Catechism of the Catholic Church. So, ang first and foremost na kailangan natin gawin is maganda yung environment na inaano natin sa ating para sa ating mga anak. So, minsan kasi yung mga anak natin would rather na
sa labas na lang sila, doon lang kasama nila yung kanilang mga barkada. Bakit? Kasi pag nasa bahay, sabi nila, sigawan lang ng sigawan naman yung nanay at tatay ko. Walang katapusan, walang gustong magbigay. Laging away ng away, laging nagger yung kanyang nanay. So, dapat yung ating bahay, matutuwa yung ating mga anak na umuwi. So, sabi ko nga, ako, iba yung character ko prior to Couples for Christ. Naalala ko noon, pag gagarahin na ako from the office, paparada na ako, nakikita ko na yung mga anak ko nagtatakbuhan na sa taas. Bakit? Dahil eto na naman yung tatay namin. Kukulitin na naman ako mag-aral sa math nito. Kukulitin na naman po, kamusta niyo yung aking mga grades. So, ganun yung tendency. So, hindi conducive yung pamamahay, yung environment. Ikaw. So, the family is a domestic church. The family, the father is the priest. Tayo mga kalalakihan, tayo yung pare, parang sa church din na regular. So, domestic church ang tawag sa ating home. Parents present God to their family and they present their family to God. Yung family, prayer, and bless. To God, by family prayer and blessing their children. So, ang gawain po namin sa bahay, pag-aalis po yung aming mga anak, binibless po namin. We put the sign of the cross. Pag uwi rin nila, we kiss and then we put the sign of the cross. Magandang bonding para sa ating magulang, tayong mga magulang ating mga anak. So, nung maliit pa sila, regularly pag rosary kami, naalala ko pag nagro-rosary kami, nakaluhod. So, yun ang gusto ko, nakaluhod yung aming mga anak kasama ako. Pero ngayon, matanda na, hindi na. Hirap na yung nakaluhod. At ngayon, hindi na ganun ka-regular kasi yung kanilang mga schedules. So, naiiba na. So, meron kanya-kanya ng buhay, kanya-kanya ng lakad. Pero, we make it a point na at least twice or 3 times a week makapag-rosary kami ng sama-sama. Napaka-importante po ng pag-rosaryo, napaka-importante po na nagdadasal tayo para sa isa't isa. So, dito sa sinasabi rito, there should be found in every Christian family the various aspects of the entire church. Furthermore, the family, like the church, ought to be a place where the gospel is transmitted and from which the gospel radiates. In a family which is conscious of this mission, all the members evangelize and are evangelized. The parents not only communicate the gospel to their children, but from their children, they can themselves receive the same gospel, deeply lived by them. So, yan po. Ang pamilya natin, we as the priest of the family, kailangan ini-evangelize natin yung ating mga anak at yung ating mga anak din nakakapag-evangelize ng iba. So, we have to spread the good news sa isa't isa. So, I remember yung aking mga anak, nung maliliit pa sila, mga Kids for Christ during that time, kasama na namin sa community. So we go to places, naiimbitahan kaming magbigay ng talk. I-remember yung first talk ng aming si Miguel when he was 5 years old, yung aming bunso. Alam nyo, 5 years old, wala pang masyadong pero yun, pinapractice namin kung ano yung mga sasabihin niya. Tapos, napakaganda. Kasi pag nag-serve kayo, like here, for example, sa family, Christian family, isa sa mga paborito namin, kasi nakakasama namin yung aming mga anak na nag-evangelize. So, yung first sharing ni Miguel, yung aming bunso, was in Bicol. So, we have to travel 10 hours from Manila to Bicol. I think it was in Dae. So, nag-drive ako, tapos yung mga anak ko, ang palagi narinig ko, Papa, wala pa ba? Ang tagal-tagal naman. So, tendency is boring. Yung mga narinig mo sa mga bata. So, kasi sila, gusto nila maglaro, ika nga.
So, pero nakakatuwa naman. Kasi alam niyo yung mga aming mga anak, kasi turo sa amin sa Couples for Christ, huwag natin i-spoil yung ating mga anak. So, kaya during those times, hindi namin binibili ng mga gadgets, yung mga Xbox pa noon, yung mga, kasi sa Ateneo, yung mga classmate raw nila, ang gaganda ng mga games na bakit kami wala. So, kaya yun yung yun yung nagiging tendency. Kaya kami pag pupunta kami sa mall, pupunta kami sa yung mga toys section, sabihin namin sa anak namin, sige, we have 1.5 hours dito. Paglaruan nyo na lahat ng mga toys dito sa SM. Pero pag uwi namin, wala kaming bibili. So, laro lang sila ng laro. So, ganun yung naging tendency. Nakakatuwa naman na dahil nga doon, na-focus sila sa kanilang pag-aaral at maganda yung kanilang mga grades. So, going back doon sa aking anak. So, nung dating namin sa Bicol, Christian family rin yung binigay namin na to. At natawag ko na yung panganay, si Marie, and then si Paolo. And then nung tinatawag ko na si Miguel, hindi ko na makita yung aming bunso na 5 years old. Miguel! So, wala siya. Yung pala, tinuro ng isang participant, nagtatago sa ilalim ng lamesa. So, I had to drag him to sa front. Tapos, alam niya, nakakatuwa na yung sabi lang niya, good afternoon, titos and titas. I'm Miguel Lorenzo Panagsagan. I'm 5 years old. I'm a member of Kids for Christ. In Kids for Christ, napakasaya po. We eat, we play, and we pray. Sana, titos and titas, you will also invite your children sa Kids for Christ. Thank you, titos and titas. Alam nyo, brothers and sisters, napakasimple lang yung sharing, pero napakalakas ng palakpak muna rin namin sa mga participants. So, nakakataba ng puso pag naririnig mo yung mga anak na nag-evangelize at their age. At nakita ko yung mga anak, maliit pa yung mga naglalarong mga anak. Sana ganun din yung ma-experience nyo. Yung aming panganay naman si Marie, ang memorable na sharing niya was when we were conducting Christian Life program sa Pasig. Nag-evangelize po kasi kami noon sa court. So, ang team leader po nung sa Pasig isang judge. So, lunchtime yung aming CLP, tapos yung mga court clerks, ang members po ng nag-a-attend ng Christian Life program. At yung sharing ng anak ko, after school kasi yon sa St. Paul's, so naka-uniforme pa siya. So, napaka-touching dahil binanggit niya ron, kanyang sariling sharing yon na yung kanyang mga classmates sa St. Paul's, kala niya napakasasaya dahil ang lalaki ng kanilang mga allowance, ganda ng sasakyan ng kanilang mga classmates. Pero nung senior niya na during one of their recollections, umiiyak raw yung kanyang ibang mga classmates at sinasabi nalulungkot sila. Bakit? Dahil yung hindi po raw buo yung kanilang pamilya. Yung kanilang tatay ay nasa abroad, gusto kumita ng mas malaki. So, ganun po. Hindi maganda yung kanilang pamilya. That was a realization na mas maganda. Sabi nga ng aking anak, mas maganda yung kahit mahirap kayo, pero ang pamilya nyo ay maganda ang pagsasama. Amen? Amen. Amen. So, why is God's plan not happening? So, ano ba nangyayari sa atin? So, yan po, nakikita naman natin sa picture. So, napapabayaan yung kanilang mga anak. So, siguro dahil sa pagod, sa pagod ng mga magulang, minsan dalawang trabaho, naiiwan yung mga anak. So, hindi na alagaan na maigi. So, I remember a story nung attend ako ng Christian Life program. Meron daw isang pamilya, bumabiyahe, paakyat ng Baguio. So, gabing-gabi yun, medyo umuulan. So, then eventually, bumagsak sa bangin yung sasakyan nila.
And ang sakay po nung sasakyan na yun, yung mag-asawa, at meron silang 3 anak. So what happens, the morning after, ang nakita na lang ng mga investigador ay isang unggoy na nakaupo dun sa, nakaupo dun sa bangketa. At yung buong pamilya nandun, namatay dun sa bangin. Tapos sabi nung investigador, mukhang maalam to, mukhang kasama to doon sa sasakyan, itong monkey na to. So tinry mo yung investigador, tinanong yung monkey, nakita mo ba yung ano nangyayari nung during that time? Sabi nung investigador, anong ginagawa ng mga bata nung mga time na yun? Sabi nung monkey, nung unggoy, ganun daw. Ano yung sabihin nun? Nag-aaway yung mga magkakapatid sa likod. Yung nanay, anong ginagawa? Sabi nung monkey. Ano yung sabihin nun? Daldal ng daldal. Nagaraw yung babae. Tapos, yung lalaki, anong ginagawa? Sabi ng monkey. Ano yung sabihin nun? Umiinom. Tako, sabi ng investigador, siguro lasing to. Kaya nahulog sa bangin yung sasakyan nila. Nagtanong pa rin yung investigador, sabi ng investigador, ikaw, anong ginagawa mo? Sabi ng monkey. Patay kang bata. Siya pala yung nagmamaneho. So, brothers and sisters, di dapat natin ibigay sa isang unggoy ang ating pamilya. Kumbaga, kailangan po tayo ay palagi natin inaalagaan, palagi natin tinututukan ng pansin. So, sana wala ng mga naggers, yung mga kalokohan ng mga lalaki. Kasama na po ako doon. Ati po, isang lasenggo rin, ng babae. So, yun yung mga naging sitwasyon ko during that time before Couples for Christ. At kung may kwento ko nga na yung aking storya, during those years na 1990, late 1990s, napakaganda po ng stock market during those times. Kaya nag-invest ako, sa Meralco po ako for 36 years. So napakalaki, napakataas ng mga stocks during that time. Binibigyan kami ng stock option at 90 pesos per share. Tapos umakyat po yun, mga 500. Napakataas. Sabi ko, napakalaki nito. So milyon yung aking tinutubo. Kumbaga pero ano lang to, paper gain kasi hindi ko naman binibenta. And what I did was to purchase yung mga stocks ng mga aking mga kaopisina na ayaw kunin kasi 5 years to pay yung mga stock options namin doon. At marami akong na-save, mga IPOs no, ng mga petrol na napakalalaki. So by the millions. And that was the time, sabi ko, napakagaling ko naman. Ang galing ko sa stock market. Kahit ano yung aking bilhin, lahat palaging tumataas. To the point na nung I was to, kumbaga, yun naging mindset ko na magaling ako. And that, because of that, sabi ko, magaling ako, dapat meron na akong mistress. Dapat meron na akong number 2 o number 3. Bakit? Kasi yun po yung nakikita ko sa mga mayor, sa mga congressman. Pag made ka, ika nga, dapat meron kang number 2 or number 3. And that was what I did. Alam nyo, nag-ano na ako, nag-i-scout na ako. Sino kaya yung pwede kong maging mistress? Tapos nagko-compute na rin ako kung magkano yung apartment, kung magkano babayaran sa kasambahay, kung magkano yung pagpapaaral sa mga magiging anak namin, ika nga. So, ganun yung aking naging mindset. Kasi sabi ko, kayang-kaya ko naman to. Ganun yung pride ko. And it came to the point na time na talagang desidido na ako. And kasi yung during those times kasi hindi maganda yung aming pagsasamahan. Kasi pareho kaming from middle class family. And when we went, nagkatrabaho kami.
ang naging tendencies, papataasan kami ng area. Ika nga. Sino yung mas malaking sweldo, sino yung mas magaling. So, and then marami kami mga diskusyon. Pero ang problema, yung asawa ko being a lawyer, mas magaling sa akin. Kumbaga, pag may mga diskusyon, talo ako. So, sabi ko, kuha na nga lang ako ng iba. So, and it came to a point nga na nung time na at the peak yung stock market, napakaganda. Pero alam nyo, brand sisters, nung bumubulusok from 90 to 500 yung stocks namin sa Meralco. Nagkaroon ng problema. Mayroon kaming mga lipan na kailangan bigay. At in general, yung stock market yung bumagsak. Kung ganito kataas yung bagsak, mas steep yung bagsak niya. Sabi nga nung wife ko noon during those times na bili na tayo ng bahay. Kasi tumitira lang kami sa apartment. At yung apartment sa Makati na tinitira namin, palagi nagbabaha. So sabi ko, bakit tayo bibili ng bahay? Kayang-kaya naman. Kayang-kaya ko naman na doblehin to. Gusto mo, 2 bahay pa yung bibigay ko sa'yo. Ganun na kayabang during that time. Alam nyo, buwagsak yung stock market, bumulusok. Sabi ko, makakabawi yan. Pero it came to a point, alam nyo kung di ba sabi ko, 90 pesos, makiat ng 500, alam nyo yung pinaka-low point niya? 7 pesos. So, 7 pesos. Kumbaga, pati yung patot panablay, wala na. So, and but I thank the Lord nung time na yun, that was the time na I was so depressed. Bakit ganun nangyari? Ngayon ko na-realize nung naging Couples for Christ na kami, na pinabagsak ako na ating Panginoon dahil gusto niya akong mabago. So masakit yung pagkabagsak na yun, pero yun yung point na dati kasi palagi akong niyayaya sa Couples for Christ, pero palagi akong tumatanggi. Dahil nga, sabi ko, hindi ko kailangan. So, and the rest is history, brothers and sisters. Nagbago yung aming buhay. So, siguro at this point, I would like to call yung ating sharer, si Brother Ron, para makapagbigay ng share. Palakpakan po natin. Hello. Thank you. Thank you, Tito Manny. Good evening po. Ako po ulit. Okay, Sherry. Tawagin ko po muna ang aking may bahay. Ang aking Sister GB. Ayun. Actually, anyway, sige. Kamera sila tawagin. Okay, sige. Start ko muna yung love story natin. Love story. 2000 yata, no? Na-invite ako sa CLP rin as SFC. Ayun, doon ko nakilala aking wife. Actually, first few years, di naman ako na pinapansin. Ayun, actually, yung prayer ko doon is i-reveal ni God kung sino yung God's gift. So, ang sagot naman, super accurate yung sagot eh. Sabi niya, ang God's gift mo, Julie. Wait lang, okay na kayo. Ayun, we started, naging formal kami 2003 and after 2 years, we got married na. Ayaw na patagalin eh, na-realize siya na. 30 ako noon, 27 siya, so hindi pa naman buko noon. And we had, the next year, we had our first born, si Jillian. Yan, nasa community kami noon, but syempre, sabi nga ni brother na may ups and downs, so hindi naman kami pinanganak ng mayaman. So we were both working pa.
for 7 years, tuloy-tuloy nag-work kaming dalawa. Si ate naman yun, medyo may challenge kami na... Sige, wag na, wag na. Hindi, bakit? Hindi, actually, may sakitin siya, so every year nasa hospital, so nadidelay. But yun nga, since God's, ang truly, ang God's gift talaga sa amin, kayong dalawa. So, since si ate is our God's gift, so nandyan, patuloy na God provides talaga. So, ayun, tapos dumating si Zara after 7 years. 6 years. Okay. Okay. Ayun, noon si Zara, nag-usap na kami na kahit pa paano, medyo maluwag na. Sabi ko, mag-full time ka na para alagaan ang mga kids. So, ayun, Zara came, and as a family, we still continue to struggle. Ang goal lang namin ni GB is our kids are God's gift to us. So, steward lang kami sa kanila, alagaan sila, maging better person. Isip namin yung foundation sa family. Nandun, kami yung kanilang comfort zone. Kasi syempre, pagpasok niya, may mga challenges, may mga mangyayari. But kung may mga problema sila, nandito kami para sa kanila. Ayun, si ate naman, so, nung high school, swerte naman na pumasa siya. Actually, pumasa siya sa Makati Science. So, buong high school niya, Makati Science. And then, nasa UPD, Diliman na siya ngayon. Ayun, si Zara naman, nasa OB, surprisingly, hindi. Gift din ni God kasi nung graduate siya nung grade 6, nag-salutatorian. Tapos, syempre, ang incentive is na pag nag-first year ka, yung tuition mo, 50%. Yun. So ngayon, hanggang ngayon, minamaintain naman niya yun. Ayun. Praise God. Sige, introduce ko na kayo si Ate Jillian. So, ayun. I introduce si Ate Jillian, si Zara, si ikaw. Hello po. Ako po yung pangalan ko nila si... Hindi na kami dyan ni Dati. Si Julian po. Ayun nga po. Ano yung introduce ko sa sarili? Ano yung introduce ko na eh? Siguro pag na lang po yung yung pagmamahal mo na natanggap ko mas kanila, tawag nun. Very hardworking po silang dalawa. I think through yung parang actions po, more on actions po, so nila yung, doon po ramdam yung pagmamahal po nila. Siyempre yung sa pag-work ni Daddy, tsaka yung sa paggawa pa ng gawaing bahay ni Mami. And I'm glad po na kami daw ni Zara nandito para ma-witness din yung hard work nila para sa sa CFC po. Like, truly po. And I'm glad na nakakapagtulong po ako kahit unti dito po. Ayun po. 5-0 nga po. Pero hindi pa ko hindi pa ko masyadong active. Pero ayun po. I'm glad na involved pa rin po kami sa isang community po talaga na very God-driven po. Tsaka, which helps bring us together po. Ayun lang po. Magandang gabi sa inyong lahat! Ako po ay si Zara Renee M. Almeda at ako ay ang bunso. Ano lang po, kasama ni Dati na study ako sa OB at salutatorian. Tapos, ano ba yun po? Ako po sa KFC. Ano po? KFC, Kids for Christ. Ano pa? Ano lang po? Si Dati po ay makulit.
po. And Favorite thing about the so, ang paborito kong bagay, paborito kong so si Mommy, maganda syempre. Caring po siya. Tapos, ano pa yun ba? Magaling magluto. Si Daddy din magaling magluto. Mag-grill lang. Tapos, mga fish, at saka adobong pusit. Ano lang din. Ano pa yun ba? Can you say about that? Makulit. Siya ay para masaya ang papansab. Si Daddy po, may sasabi po para, kasi yung mga dad jokes niya po. At saka, parang yun yung clown. Yeah, wala ako sa clown ng family. Yun lang po. Yay! As a family po, we do our best to, syempre, to instill God in our family. We make sure na every Sunday we go to Mass. And then after that, yun, kain, yun yung family time. Syempre, mas sa kanila na, ma-instill sa kanila na because of God's grace, so we are surviving, we are eating, and yung challenges sa buhay, nandito lang kami. And yun, yearly, mayroon kami vacation, bonding namin, kasi syempre, eventually, pag tumanda sila, maaalis na rin sa bahay. So may kanya-kanya silang careers, and kami naman, as husband and wife, siyempre maiiwan kami. Meron din kaming bonding. So lately, medyo we are running sa every... Yun, kasali kami actually sa October na isang 16-kilometer run. Yun, hopefully, actually si Jimby yung malakas eh. So, sabi ko sa age category mo mukhang papasok ka sa top 50. Actually, nung June 1, sumali kami sa first, sali tayo sa first 10 kilometers. So, umuwi kami vacation namin sa Bicol. Merong Legazpi Marathon. Sabi ko 10K lang. So he push tayo ng push. Tapos, ayun, sa age category niya na number 8 siya. Ayun, so ganun siya kalakas. Ayun, yun ang banding namin. Si ate naman, so actually yearly vacation namin, we go to Japan. So si ate ngayon, so proud ako na magaling na siya ay, sige, small lang. Marunong lang, sige. Introduce yourself. sige na nga. 皆さん、はじめまして。私の名前はアルメラ・ジュリアンです。19歳です。よろしくお願いします。Everybody, nice to meet you. My name is Julian Almeida. I am 19 years old. Ayun po. It's nice to meet you all. Ayun, dito sa community, happy kami to serve and to help others. Actually, si Sarah is part of KFC, so tumutulong niya. Si ate, YFC, pero katulong namin siya ngayon sa CLP. Ate, gawin mo to, gawin mo niya. Kahit super busy siya sa school. So, yung mga video siya nag-edit. Tsaka yung mga presentation. Actually, yung mga print-out, si ate nag-ano niyan. Siya yung, ano ba? Canva? Tama ba? Ay, nireformat niya para pumasok yun. Yun. Ikaw naman pala. Sabi, kwento mo yung paano ka na-inlove sa akin.
pinagdasal ko ng bonggang-bongga. Ayun, short lang to. Siguro as wife, syempre, sabi nga ni God, be a submissive wife. So, yun yung role ko. So, pag sinabi niya, wag na ako magtrabaho, syempre, bata pa ako nun, 30 plus pa lang ako, so parang, parang ang hirap para sa akin na i-let go yung career. Pero dahil sinabi niya nga na alagaan ko na lang yung mga anak ko at siya, yung family. So, I prayed and then sabi ni God, sige, kasi ako yung mag-take care ng iba. So, yun. So, talagang sinabit ko yung sarili ko sa family ko at sa husband ko. And then, pinag-pray ko kung yun ba talaga yung will ni God. And then now, dahil sa nakikita ko sa mga anak ko, I'm very happy and grateful na yun yung decision ko kasi hindi ko siya pinagsisiyan kasi nga, dahil sa nakikita ko sa mga anak ko, sobrang blessing yun for me. Kaya, this community actually helped me to decide. Kasi kung wala ako sa community, siguro nagtatalo kami. Ano mo, bakit ikaw lang may career, ako wala, di ba? So, I'm happy that this community helped me to grow as a person, to grow as a wife, and to grow as a parent din. So, yun lang po. And now, sa situation namin ngayon, we're serving actually sa Kids for Christ. And then, tinawag kami ni Tito Rex and Tito Gina para maging team head. Parang, wow, Lord, parang overwhelming. But then, we prayed. Sige, sabi namin, we will not say yes kung hindi kami ready. Pero pag nag-yes naman kami, 100% bibigay namin yung talent namin, yung time namin, ng pleasure namin. And nakikita namin ngayon ang daming participants. Madaming nag-say yes kay God. Yun pa lang, happy na kami and feeling namin, oh, winner na po. Kaya thank you everyone. Thank you sa pag-say yes niyo dito sa CL. Hindi ko pala siya tapos, anak, Christian family to, anak ko, hindi love story. Part of family is love. Oh yeah, I know. Pero, actually, talagang pinagdasal ko talaga din. Sabi ko, God, bigyan mo naman ako ng responsible na sa pero sabi ko, sana pala, nilubos ko na sana pogi. Hindi ka side po. Hindi ka side naman po. Sakto lang din naman yung binigay. Sakto lang ginawa mo yung binigay ni God sa akin. Kaya I'm happy na po. No regrets naman po. And dahil mga anak ko, kamukha niya, pwede na rin po. Kamukha niya po silang dalawa ni lumabas. Kaya okay na lang din po. Ano naman yun? Yun na yung sagot niya sa akin na ako yung bahala ng the rest. So just give your best and your responsibility. Ayun lang po. For Daddy God. Thank you, Almeida family. Palakpakan po natin ulit. Ganda. Yan po yung mga training natin sa community para sa mga bata na kapag-share sila. Yung confidence sila na-enhance ika. So, God has lost His central place in the family. Kaya yan, nagkaka-windang-windang tayo. Ngayon, napapabayaan natin yung pag-pray. Parents no longer bring up their children, the discipline and instruction of the Lord. And more parents look to psychology as a source of wisdom for raising their children. So, nasusulat naman sa Bible, don't spare the rod. Kailangan napapalo rin natin yung ating mga anak, lalo na pag maliliit pa. Pag napapalo po natin yung ating mga anak, we have to explain to them kung bakit natin pinalo sila. We don't hate the child, but we hate what he or she did. So, yun po yung ating training. Then the family itself is losing its importance. Minsan, yung education hindi na nagagaling sa pamilya. So, with the definition of marriage, this role of the family has become dispensable and disposable. Parang throw away na. So anyway, may divorce naman. Pwede naman ako makapag-asawa ng iba. Yun yung mga line of thinking, lalo na sa West, sa US. So, modern recreation facilities allow very little interaction. Wala na yung
magandang pagsasamahan kasi may kanya-kanya ng gadget, kanya-kanyang cellphone. So medyo press for time tayo kaya so husbands and wives do not follow God's order for them. So importante po ito. There is confusion of roles. And then in others, commitment is shaky. So when you say, ano ba yung role dapat ng husband? So dito sa Ephesians, ito yung isa sa mga gustong-gusto ko during the time na nag-CLP. So sinasabi dito, wives should be subordinate to their husbands. So nabanggit nga ni sister kanina, so we have to submit. Importante po yun. As to the Lord, for the husband is the head of his wife, just as Christ is the head of the church. So husbands naman, ay dapat you love your wives. So hindi natin kailangan maiba yung ating pananaw. Dahil ikaw yung head, ikaw palagi masusunod. Hindi po yan. So kailangan din po may give and take tayo. Pinag-uusapan natin ng ating pamilya, ano yung ikagaganda at ikabubuti. So ang isang po natin as husband or spouse, babae man lalaki, kailangan ang goal natin is madala natin sa langit yung ating pamilya. Madala natin. So, at itatanong din sa atin ng ating Panginoon pagdating natin, asan yung iyong mga anak? Asan yung iyong asawa? So, importante po na hindi lang tayo, kundi lahat tayo sa ating pamilya. May mapunta sa langit. So, the family has become dispensable. So, yun nga, may separation, sa mga live-ins, nawawala na. Sabi nga dito, yung asawa. So, first year, masayang-masaya. Napakaganda na kanilang relationship. After several years, 7 years, asawa na. Ayaw na. Kumbaga, kanya-kanya na. May kanya-kanyang group, pinagkakaabalahan. So, after mga 15 years, wala na. Awa na lang. So, ito yung palaging sinasabi. Palaging nagtatalik. Tatalikuran na lang. So, and eventually, wala na. Talagang give up na. Yung last is yung aalis na. So, nakakalungkot pag ganito yung nangyari sa ating pamilya. At montik na nga rin nangyari sa atin. So, marriage is not just a contract. It is a commitment sa atin. Sa covenant with God. Kaya napaka-importante na pinagtatanggol natin to at sinisigurado natin na hindi mapapariwara yung ating marriage. So, sabi nga dito, the family is under attack by the evil forces. So, devil wants to break up the family and promotes many things to undermine it. Such as secularism, ito yung mga isms. Tinatanggal na yung God out sa educational system and government. Then materialism, pera na lang yung kumbaga yung nagiging goal. Relativism and communism. So nagkakaroon na rin tayo ng mga anti-life forces, very aggressive, UN-funded na mga pang-abortion, ng mga medicines. So binibigay na to libre sa mga minsan sa mga medical natin. So what can we do? So sabi rito ni Pope Francis, we have to eat together. Eating is a symbol of togetherness. A family that hardly ever eats together or that does not talk but watches television or looks the smartphone is a barely familial family. And children are engrossed with the computer, the table, or mobile phone and do not talk to each other. This is not a family, it's like a boarding house. So nawawala na yung personal relationship. So dapat iwasan natin yun. Maraming tayong mga talks dito sa community na we can deep dive sa mga kung paano natin mapapalakas yung ating pamilya. And dito nga, we always have to pray. Napaka-importante po. Sabi nga ni Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. So, let's make it a point na every day, lalo na kasama natin yung ating mga anak na maliliit, na makapag-pray tayo. So, we have to make a decision that in our family, you want God's plan to happen. Sana yun ang ating pinupursu, yun ang ating ginugol. Then we have to take time and give attention to the task building of a strong family.
maging yung pagtutuunan natin ng pansin. Sabi nga ni Jimmy kanina, yun yung napag-usapan nila, nag-resign siya sa trabaho, sinacrifice niya yung kanyang personal growth, ika nga, para sa pamilya. At eto nga nakikita, nagbubunga naman yung kanyang ginawa. So we have to again pray together as a family. So, and make prayer a common and daily occurrence in your family. So turuan natin yung ating mga anak. Natutuwa ako naman dito yung aming mga anak. Sila yung pinag-lead namin ng rosary. At masaya kung naririnig mo yung mga anak na nag-pray. And there has to be a love. Sabi natin yung ating mga activities. Masyado ba tayong maraming grupo, associations na sinasalihan. So, saan makapokus tayo kung paano natin mapapalakas yung ating pamilya. So we have to know our roles as parents and we have to light our home with unconditional love. At kung ano man yung mga nagawa ng ating mga anak, kailangan tayong maging mapagpatawad. Hindi lang sa ating mga anak, kundi sa ating mga spouses din. So, going to the conclusion, ito lang siguro, pakilala ko lang yung aming pamilya. Ito po yung aking asawang si Grace. This was siguro almost mga 20 years na to. Puting-puti pa po yung aking bigote. So, ito si Miguel Lorenzo, si Juan Paulo, yung palawa, at si Marie Isabel. Sabi ko nga, gusto ko maraming mga anak during the time, kaya binihiyaan naman kami ng Diyos. Nung naging SFC coordinator kami, yan po yung namin ng SFC namin sa Miracle during those times. Malakas po kumain yan, yung mga singles for Christ yan. Pero butin lang hindi namin pinag-aaral. So, coordinators kami ng Singles for Christ. Ang gandahan dito sa community during those times, ito yung aming mga anak. Ito yung si Miguel, yung aming bunso, si Paolo at si Marie. Ang mga nag-aalaga po yung mga Singles for Christ. Sila pa yung nag-aalaga sa aming mga Kids for Christ. Sila yung nagtuturo. Samantalang kami yung nagka-aalaga naman sa mga Singles for Christ as pastor sa kanila. Eventually, nagkakaroon kami reunion, yung mga Singles for Christ po namin, almost mga more than 15 na yan ng mga couples. Ayan yung first batch ng mga babies ng mga Singles for Christ. At nakakatuwa dahil pinagpipare-pare namin sila at nagiging solid yung kanilang yung pagsasamahan. Marami na sa kanilang na nasa abroad na continuously active sa community. Our SFCs are now CFCs, KFCs. So dumami na po, lumaki na yung kanilang mga anak. I think pinakamarami is 5. So ngayon, mga 19 years old na, 20 years old. So ang nangyari po, yung aming anak, yung bunso po namin naka-red, si Miguel, naging Youth for Christ na siya, lumaki na. Tapos sila naman yung nag-aalaga dito sa mga Kids for Christ na mga bata. So kami yung nag-aalaga dati sa Singles for Christ. So ganun yung po nangyayari, generation to generations. So at napakasaya. Ito aming mga anak, sinasama namin sa mga gawad kalinga, yung mga work for the poor namin. Gustong-gusto nila yung mga naghahalo ng semento, yung nag-build pa ng mga bahay sa buhayang bato. So, pinakikita namin sa aming mga anak yung pagmamahal sa mga mahihirap. So, napaka-importante po yun, love for the poor. Then, yan po, yung sinabi ko nga kanina na gusto ko yung aming mga anak maging pare. So, nagsasakristan sila pag may mga activities, major activities sa community. So, ito naman yung kuha namin, nagsiserve din kami sa family, sa Quirino Branch Santo sa Luneta during one of the anniversaries. So, we sing as a family. So, kasama rin po kami sa 29 AD na nagbibigay sa Yahweh music. So, yan po yung aming pamilya working for the Lord. So, nagbibigay din kami, nag-serve din kami sa mga ibang bansa, sa mga probinsya, to spread the good news. Yun po isa sa mga favorite kong picture.
Graduate po sabay yung aming dalawang anak dahil si Miguel, yung aming bunso, na-accelerate na punta sa Pisay, so hindi na siya nag-grade 7 sa Ateneo. Kaya sabay silang graduate sa UP. So Marie graduated Family in Life, UP Diliman. Si Paolo sa UP Diliman din, major in music. Tapos si Miguel, Electronics Communication Engineering, UP Diliman. So pareho silang cum laude during that time. So lahat sila nakasablay dahil sa UP. So yun yung ano nila. Pero ako, meron din ako sablay kasi muntik na ako sumablay, di ba? So sabi ko, may sablay din ako, hindi ko lang nakikita. Pero alam niyo, brothers and sisters, yun nga yung beauty ng magandang pamilya, dapat kailangan natin pagtuunan ng pansin. Mahirap sa umpisa, pero eventually, the Lord will reward us. At napakasaya pag nagbigay ng reward ng ating Panginoon. So, pero hindi pa rin smooth sailing yan, ups and down. Pero let's continue to pray for each other. Dahil po, kailangan po natin. So, last few slides, the Holy Family of Nazareth, yung ating pwedeng maging model para dito. Nakita naman natin kung ano yung pinagdaanan ni Mary and Joseph, pagpapalaki ni Jesus, yung mga tinuong nilang yung mga persecution during those times. At napalaki nila si Jesus na maayos. God has planned for our families, brothers and sisters. Hindi lang natin nakikita pa kung anong plano ng ating Panginoon, but if we are faithful to the Lord, makikita, mag-blossom yung plano niya para sa atin. And we need God's power, the power of the Holy Spirit to help us build strong Christian family. Kung sa atin lang po, kung tayo lang to our powers, mahihirapan po tayo. Kaya kailangan po natin na humingi ng tulong. And it is through the Holy Spirit na matutulungan tayo. So, in end, as we end, brothers and sisters, let's pray this one. Ako po yung mag-lead ng prayer. Kayo po silently pray. And then, while praying po, pag-isipan po natin, let's put to mind yung ating mga pamilya, yung ating mga anak, yung ating mga magulang, kung paano natin mapapaganda pa yung ating mga relationship with our family. So let's bow our head. Thank the Father, the Son, the Holy Spirit. Let's stand please para mag-give natin ang presence ng Panginoon. Okay? Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of your love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejections, and division. And may all who have been hurt or scandalized be able to receive comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and unity of the family and its beauty and its power. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayers. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters, and may God bless.